Una po sa ating mga balita, bahagyang bumilis pero mas lumaki pa ang posibilidad na maging isang super typhoon ang bagyong Nando. Para mas maging handa sa banta ng bagyo, alamin na natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Magandang hapon po, Miss Angelica, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ito nga pong si Tropical Storm Nando ay nag-accelerate pa o mas bumilis pa habang binabantay ang Philippine Sea at sa ngayon ay nasa layong 1,005 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Meron po itong taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at bugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga ay yung bilis niya ay nasa 20 kilometers per hour pa-westward naman po patungo sa may northern or central Luzon area. Sa ngayon nga po nakikita natin na posible pa itong mag-intensify into typhoon category at earliest po na mag-typhoon siya ay bukas po ng umaga at habang binabaybay pa itong Philippine Sea ay patuloy pa rin nga po mag-i-intensify at posible na nga mag-super typhoon category possibly by Monday at yun po malapit na po ito sa ating mga kalupaan by that time. Ito nga pong si Tropical Storm Nando, sa ngayon wala pa naman po itong direktang epekto sa ating bansa. Ngunit, posible po by Sunday ay makaranas na po tayo nitong tinatawag natin southwest monsoon dahil dito kay Tropical Storm Nando o yung pagpapalakas po nito sa ating habagat at yung enhanced southwest monsoon ay makakaapekto naman sa may kandurang bahagi ng ating bansa kabilang na nga dito sa Metro Manila. Sa ngayon nakikita natin na posible po bukas ay magtaas na po tayo ng mga wind signals in anticipation po dito sa paglapit ng Tropical Storm Nando at ang highest wind signal naman na ating nakikita na itataas ay wind signal number 5 doon po sa may northern Luzon area. Specifically po, special note na lang po dito sa may Batanes, Babuyan Islands, yung mga nasa extreme northern Luzon dahil sa ngayon po yung track nga po niya ay doon po tatama. Sa ngayon nga po ay kahit wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa, meron po tayong southwest monsoon na nagdadala ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Zambales, Bataan. Sa may Metro Manila at nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may tsansa ng mga localized thunderstorms pagdating naman po ng hapon o gabi. Atin po nakikita, posible naman po, meron po tayong nakikita na possible low pressure area na naman na mabuo after naman nitong si Tropical Storm Nando. Ngunit atin po maantabayanan kung ano po ang magiging updates or development ukol sa mga susunod na mga sama ng panahon after dito kay Tropical Storm Nando. Sa ngayon nga po dahil meron po tayong mas maaliwalas na panahon, gamitin po natin itong oras ngayon para makapaghanda sa mga posibleng tamaan nitong si Tropical Storm Nando at pati na rin po nitong southwest monsoon o habagat. Earliest makaranas na lang po tayo ng mga epekto nitong Nando ay sa Sunday, kaya mag-ingat na lang po tayo at dun po sa mga posible pong pumunta dun sa ating mga rallies ay magdala po tayo ng mga payong panangga po sa mga ulan possible by Sunday. Ito naman po ang ating mga dam updates. At yan naman po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Salamat, Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto.